Dagdagan Fun-Filled Tuesday sa ating lahat! Kakasimula lang ng buwan ng Hunyo kaya marami rin kaming baong good news at inspiring stories dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Oh guys, since napapansin nyo, nakapang-exercise I-flex mo, i-flex mo. Wala muna. Pero kasi ngayong umaga, merong exercises na inihanda ang ating coaches from Fitness 8 para stronger and healthier ang simula natin this month of June. Kung anong workout routine yan, abangan natin mamaya. Live ngayon ito O bukod dyan, i-reveal na natin mamaya ang ating GMK and Aqua Planet Splashing giveaway winners. Talaga namang umpisa pa lang ng umaga ay good na ang ating Tuesday morning. Kaya tutok lang kayo mga kasangbahay. Yan. At syempre, no, dahil mga kasangbahay pa, ulan-ulan na at bahagyang lumalamig na po ang panahon, isang unique champurado recipe naman ang magpapainit sa ating umaga. At yan po ay ituturo sa atin ng ating special guest. Walang iba kundi si Mr. Jerome Reyuta. Good morning, po, Sir Jerome. Morning! Good morning po. Abangan natin. Champurado! Naman na talaga natin yung tag-ulan, guys. May mga pagkain kapag maulan yung panahon. O kaya lugaw. O speaking of sopas. Isa pa yan. Sopas. O diba? Ang dami talaga nating mga naaalala ng pagkain kapag tag-ulan na. Diba? Tama, kaya Damang-dama. Ano ba yung mga favorite nyo kainin during rainy season? Rainy season, ano ba? Basta masabaw. Masabaw na something, ganyan. Masabaw Sinigang. na ulam. Ayan, sinigang. Oo, sinigang. Sinigang Sarap. pa rin. Sinigang all the way. Ikaw? Ako gusto ko yung bulalo. Ay, oo nga. Oo, gusto ko yan. Yung sinisip-sip mo yung ano, di ba? Yung Bone marrow. Yes. Ako gusto ko talaga sopas pag maulan. Sopas. Ikaw? Sinigang pa rin. Sinigang. Sabaw. Sinigang. Sa'yo na ako. Oo, ako tinola. Oo, tinola. Parang hindi pa sure. Tinola? Tinola po. Tama ka. Sige, tanongin naman natin ang ating mga kasangbahay. Anong paborito mong kainin kapag tag-ulan? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! Habang namimili naman kayo sa inyong favorite food ng mga namimili. Ano ba sabi? Ikaw talaga, may accent ka. Nag-choose. Namimili. Yeah. Namimili pala. Namimili. Ng inyong favorite food, di ba? Balita muna namin sa inyo itong mga nakakatuwang updates this morning. Una na dyan, ang malaking rollback sa presyo ng petroleum products. Simula po ngayong araw hanggang June 8 sa Metro Manila. Bumaba ng 4 pesos and 76 centavos kada litro ang gasolina. 9 pesos and 26 centavos naman po per liter ang nabawas sa diesel at 10 pesos and 86 centavos naman kada liter naman ng price na decrease sa kerosene. Dahil yan sa reopening ng Strait of Hormuz na nagdadala ng 25% ng langis sa buong mundo. Paalala naman po sa mga kasangbahay nating motorista na nakatune in sa ating live stream, always eyes on the road at stay safe po sa pagbiyahe. Yun, sakto. O, saan tayo? Saan tayo, guys? Blinking na yung sasakyan. Kailangan mo na talaga magpagas mamaya. Magkano na yung range ng presyuhan ng gasolina ngayon? Diesel at saka gasolina parang medyo parehas lang ng presyo eh. 80 ganun. 80 plus. Oh. Sa ano. So magiging 80 na lang more or less Yeah. this week? Yeah. Ay, saya. Konti Sa lang, diesel, pasang-awa mas na. mababa, 9 Oo, 9 pesos. 72 na lang. O, diba? Perfect. Lower. Basta ang alam natin, good news. Good news yan. Very good. At dahil good news yan, Oh. mag-exercise muna ako para mas good vibes din tayo. Di ba? Sige. Exit muna ako kasi kailangan natin mag-warm up. Balitaan mo kami Okay. mamaya Sige. kung ano bang gagawin niyo Grabe ngayong no, araw. dati nag-uumpisa lang si Ian dito tapos ang payat-payat lang niya. True. Ngayon, bulky na si Ian eh. Ako gustong-gusto ni Ian. Oo. Marinig. Lumalaki na Tama. naman yung tenga niyan. Okay, ito. May entry din ako for good news para naman po sa mga kababayan nating Mariqueño o taga Marikina City. Gusto niyo bang matutong magsalita ng Japanese? Hay! Pero iniisip niyong mahal ang language classes. Naku, magandang balita ang hatid ng Marikina City Public Information Office para sa inyo. For 6 months, pwede kayong matuto ng Nihongo for caregiving at food service nang walang tuition fee o admission fee.
Isasagawa yan sa pamantasan ng lungsod ng Marikina, Rainbow Street, corner Rosset Street, SSS Village sa Concepcion 2, Marikina City. To register, iscan nyo lang ang QR code na screen. Ayan. At para sa mga katanungan, pwede kayong magpadala ng mensahe sa PW Philippines Corp Marikina Facebook page. Ohayou gozaimasu. Parang edge na rin nila to kung mag-work Oo. sila sa Japan, no? Diba? Specific kasi for caregiving tapos for food services. Very nice. At para naman sa ating weather updates today, mga kasangbahay, kahit na malakas po na yung buhos ng ulan, dama pa rin natin ang summer heat. Dito po sa Metro Manila, 60% ang chance ang umulan at nasa 26 to 32 degrees po ang temperatura. Kaya po sa mga may errands, magdala po kayo ng payong, ha? Malisaw-sawin eh. Sa Cebu naman, 26 to 35 degrees Celsius ang temperatura. Pero 40% chance naman ang ulan. Kaya kung meron kayong isasampay, check nyo muna kung makulimlim para hindi mabasa ang mga damit nyo at para matuyo at hindi mamaho. True. Yan ang problema ngayon pag tag-ulan Tama. di ba? Pero sa dako naman ng Davao, 26 to 33 degrees ang temperature at may 60% chance. At may 60% Pinag-isa mo na. Rain, pinagsama ko kasi yung percent tsaka yung chance. Per chance. Percent. Oo, gano'n kami mga Gen Z. Tama. Gen Z ka ba? Ako? Ay, sorry. Next, tandaan natin mga kasambahay ha, kahit nasaan man tayong lugar at ano man ang lagay ng panahon natin, dapat ay may handa tayong go bag and first aid kit. Perfect yan. Sumagot ka na, Gen Z. Sinasabi. Gen Z ka, di ba? Per is cent. Mamaya. 60 per chance. Per chance. Okay, anong bang per chance natin? Ilagay din ito sa madaling pagkuha at hindi basta-bastang naabot ng mga bata para ready kayo in case of emergency. Yun, at syempre, maigi rin po ng updated sa pag-ulan? Sa ulan po, sa pag-asa. At alam natin, maging ang ating mga anak po, yung mga emergency hotlines, dapat alam din natin at kung saan dapat pumunta sa oras ng sakuna. Stay safe po and informed. Ngayong paparating na ang rainy season, mga kasangbahay. Yes. At para naman sa ating sky updates, tingnan natin ano na ang balita sa pagsikat at paglubog ngayong tag-ulan na. Ang sunrise natin ay naganap na po kaninang 5:26 ng umaga at ang sunset naman ay mangyayari mamayang 6:22 na. 22 na. Kung hindi 6:20 uulan, nung nakaraan, tingnan diba? natin ng oras. At para naman maging active ang morning natin, si Broski Ian naman ang bahala sa ating masayang exercises. Kaya, take it away, Broski! Yes, broski, ito nakakasama natin ang mga coaches natin from Fitness It. Pero kung gusto nating maging healthy at active, hindi naman kailangan gumastos agad sa gym membership, mga kasangbahay. Minsan, sapat na ang kaunting espasyo sa bahay at tamang workout routine para makapagsimula. Kaya ngayong umaga, mga kasangbahay, makasama natin ang mga coaches mula sa Fitness 8 para turuan tayo ng mga basic home exercises na pwedeng gawin ng mga beginners at kahit ng mga busy professionals. Good morning po, mga coaches. Good morning, Morning po. po. Morning po, sir. And bati lang po tayo sa mga kasangbahay natin. Good morning po. Good morning. Good morning po. Siyempre, nabanggit po natin yung mga home exercises. Pwede po ba namin kayo matanong para sa mga gustong magsimulang mag-exercise pero hindi makapunta sa gym, gaano ba ka-epektibo ang mga home workouts? Sir, bali, effective siya sa mga walang time, sir. Sa gym. And then, at the same time, doon na nagsisimula or pwedeng enhance yung muscles when it comes to sa home workout. Doon na rin pwedeng makapag-start din ng journey for your fitness na din, sir. Sa Oo, home kasi workout. marami po siya mga professionals, kaya ang lagi nilang sinasabi, wala po silang oras, mga busy Yes. sila. Kaya maganda po yung mga sinasabi nating mga home workouts, kasi kahit sa bahay, pwede nilang gawin. Pero ano po ba yung pinakamahalagang dapat tandaan bago po magsimula ng anuman pong workout routine? Sige po, coach. Yan, sige. Number one, kailangan natin, bago tayo mag-start sa gagawin nating exercise sa bahay, syempre, unang-una, warm-up or stretching. Para at least maiwasan natin yung injury sa bahay. Yan. And then, syempre, habang yung ginagawa yung exercises, kailangan natin ng proper form, proper breathing.
Yan, para at least mas ma-execute natin siya ng mas maayos and tamaan yung muscle target talaga. Yun, napaka po talaga, no, napaka-importante ng pag-warm up bago po mag-exercise. And speaking of warm up po, pwede niyo po ba kaming i-demo? Pwede po ba nating pakita kung paano po ba yung mga tamang warm up bago po tayo mag-exercise? Sige po, paano po ba yan mga coaches? For example, first warm up natin, pwede tayong gumawa ng like stationary lang na jumping jacks. Paano po yun, coach? Yung jumping jacks kasi natin, like, eto, ganito lang po. Sabay lang po. Yan. So, 15. So, pwede mo gawin siya ng 3 sets. So, may hit up ka kagad dun. So, yun. 15 jumping jacks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and up. 15. As after po ng 15, may pahinga po ba yan? Yes, like 15 seconds pahinga. So, may isa pa tayong warm-up na gagawin. Like yung high knees. Pwede rin siyang warm-up na high Paano knees. po yun, coach? So, yung high Paano knees ba natin, sir, pwede pong gawing, ito po, itataas lang natin yung paa natin na. Sige, paano po yan? Ito po, sir. 1, 2, 3, Okay. 15 din. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and stop. Yun Yun po. Yun. Yun. Yung mga Pwedeng- warm up po natin, Okay na po yun, coach, yung after ng jumping jacks, high knees. Okay na po yun sa warm-up natin. So, kasi kailangan lang naman po is may heat up yung body. So, yung muscle po kasi is, freeze. So, malamig siya. So, para sa sakyan, kailangan mo siya i-heat up bago mo siya i-workout. So, okay na po yun, no? Yes. Tig 3 sets po. Yes po. Yun. And after po nun, si Coach Jay naman po, baka meron after po natin, syempre, mag-warm up. Ano naman po yung mga exercises na pwede natin gawin? Yan. Yung pin-repair ko po, syempre, leg exercises kasi yan yung lagi nating ginagawa or ginagamit everyday. So para ma-strengthen yung muscles natin sa legs, squat jump. Squat jump. Yes, Oh, so ito paano siya. po yan? Squat, then jump. Squat and jump. Okay. Tapos ito, coach, ano po ba yung mga tamang reminders dito, yung proper form para iwas po tayo sa mga injuries? Ayan. Isa sa guide natin sa squat jump, kailangan lang yung tuhod, avoid natin na lumagpas sa toes habang nag-execute kayo. Lumagpas sa toes. So, para ma-prevent yung injury sa tuhod. Okay. So, kailangan butt out tayo, chest out, then jump. Jump. Yan. Okay. So, dapat ang knees hindi lalagpas dito sa toes. Yes po. Tapos, Then, chest out. Okay. yung tuhod natin, avoid din na habang nag-execute, nakapasok siya. Okay. So, kailangan buka lang siya. Naka-out siya yung, Yan. yung knees mo. Yan. Para ma-prevent natin yung pagkiskisa ng knee. Squat jump po yung tawag. Squat jump. Tapos dito, coach, mga ilang sets and repetitions kapag ganito? Squat Ayan. jump. Pwede natin siya gawin ng 3 to 4 sets. 3 to 4 Then sets. 12 to 15 repetitions. 12 to 15 repetitions. Tapos itong coach, itong squat jump, ano pong yung mga target na muscles nito? Ayan. Target muscle niya, more on quads. Quads. Okay, so Yan. dito po yan, no? Ito pong legs po Opo. natin. Okay. Squat jump. Tapos ano pa pong mga ano pa po bang mga workout na kailangan? Next natin, jumping lunges naman. So, Okay, paano po yun? ito siya. Then, continuously. Improves balance and stability rin. Yan. Ang tawag po dito is jumping lunges. Jumping lunges. Okay. Ano pong difference ito sa squat jump? Ano po ba yung mas targeted na muscle dito? Yung jumping lunges po natin, target niya naman is more on glutes and hamstrings. Glutes and hamstrings. Sa ano po ba yung glutes? Ito po ba yan yung part of Yeah. butt natin, ang glutes Mga and females hamstring. natin na gustong Itong magpalaki bandang ng butt. likod, Yes. tama po, no? Ang ating legs. Okay. Tapos ano pa lang po yun? Ito naman pong exercise na to, ilang sets and repetitions naman? Same lang din po. Pwedeng 12 to 15 repetitions, then 3 to 4 sets. Tapos good po yun for beginners, no? Okay lang po yun. Okay, ang dami pala. Ano pa ba, coach? Meron pa po ba tayo? Yes, meron pa. Siyempre, para sa mga females natin na gustong magpalaki or magpa-round ng glutes nila, side lunge, Side lunge. ito lang siya. So, wide stance, then butt out, chest out,
then all the way down, then up, Okay. kabila. Yun. Isa pa. Tawag ko dito ay side Side lunges. lunges. Okay. Eto naman, coach, ano naman yung mga muscles na involved din dito? Target muscle niya, inner thighs and glutes. Inner thighs and glutes. Talagang more on lower body talaga yung mga workout natin. Tapos ito pong side lunges, same din po ba ng mga natin kanina, ng mga Yes sets and po. repetitions? Same din. Ilan po ba yun ulit, coach? 12 to 15 repetitions and 3 to 4 sets. Okay, side lunges. Ibang naman to, ibang, kumbaga, ibang exercise pero may glutes pa rin na target. Tas, ano pa po ba, coach? Meron pa po ba? Split squat sana, pero kailangan natin ng Ano po like kailangan natin? chair lang. Ang chair. Anong klaseng chair po ba yan? Kahit lang? Very lang, kahit yung nakikita lang po sa Yes. bahay? Okay, meron po ba tayong Kahit pwede yung nating mga- chair dyan? As ano pong kailangan dito na bukod po sa chair, yun lang po ang kailangan Kahit natin? ano pong pwedeng pagpatungan ng paa, basta level ng tuhod, which is yung split squat. Split squat. Yes. Target muscle niya, ayan. Ito, meron po tayong upuan dito. Ayan. Paano po ba yan, coach? Target muscle niya, same lang din po. Glutes and Glutes and ano po? hamstrings. Glutes and hamstrings. O sige, coach, paano po ba yan? Paano po yan? Yan. Split. Tayo, upo lang para sa guide ng stance or distance natin sa chair. Then patong, Okay. baba. Then up. Split squat. Isang lang po yan, no? One leg, yes. One leg. Tapos sa one leg po, ilang yan? Sets and repetitions? 10 repetitions tayo, then 3 to 4 sets. 3 to 4 sets. 10 Tapos, reps each leg. 10 reps. So, 10 dito, 10 dito. Tapos 3 to 4 sets. Yes. Okay. Para din siya sa balance and stability natin. Pero ito, coach, yung mga nabanggit po nating mga exercises dito, no? Gaano po ka-importante na dapat tama po yung form natin, tapos kung ilang sets and repetitions yung kailangan natin gawin for beginners? Yes. Sobrang important nung proper form natin, especially at the same time pala, proper breathing kasi may hirapan tayong i-execute ng tama yung mga exercises kapag mali or mali yung kung saan ka nag-release ng hangin. So make sure, ayan, proper yung form natin and proper breathing para 100% natatarget natin yung muscle na kailangan natin i-target or tinatarget nung exercise mismo. Oo, kaya napaka-importante po talaga no, yun yung mga reminders natin para mas maging effective ang ating mga Para exercise. maiwasan din po yung mga injuries natin, lalo kung mag-isa lang kayo sa bahay. Ayan, para maiwasan siya. Para din sa safety ng ating mga kasangbahay. Mga kasangbahay, sana nakasunod kayo no, sa ating mga exercises, yung mga leg exercises na tinuro ni Coach Joy. At kung nabitin kayo, don't worry dahil marami pang ituturo sa atin sila Coach mamaya. Kaya stay tuned lang kayo. Pero teka lang, bago po pala yan, meron po muna tayong mga question para sa ating mga coaches. Ano? Ngayon kasi maranasan natin ng pag-ulan, kaya curious kami, anong pagkain po ang hilig ninyong kainin kapag maulan ang panahon? Ayan, sa mga coaches po natin. Ano po ba yung mga gusto nyong pagkain kapag mga ganitong mga tag-ulan, yung medyo malamig-lamig? Ako, number 1, gusto ko ng sabaw. Sabaw, pares po pala na. Sabaw talaga. Anything po na ulam na or pagkain Yes, na may sabaw? or more on prito like talong, tuyo, itlog. Yan. Perfect siya sa Tagpulan talaga. tagulan talaga. Si Coach naman, si Coach. Ayun sir, actually same lang din. Same lang. Sa bawl. Yung bulalo, sir. Bulalo. May gulay pa rin din, and protein pa din, sir, di ba? Doon pa rin yung ano. Parehas po yun, Yeah. ni Josh, yung po, kasama bulalo. ko dito, masabaw na bulalo. Ano? Ayun. At kayo naman mga kasangbahay, anong paborito nyong kainin kapag tag-ulan? I-share nyo naman ang sagutin nyo sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, ako sabay-sabay po tayo. I-comment yun mo na! That's right! Ayan, comment nyo lang mga kasangbahay. For now, water break muna tayo at hinga ng malalim kasi medyo napagod din ako konti. Dahil susunod na mamaya ang breakfast natin kasama ang ating munting kusinera. O ayan, na-exercise po ulit tayo. Tuloy po natin yung kanina, no? Okay. Sige, paano po Squat ba ulit jump yun? tayo. Squat jump, okay.
good morning, Kuya! At syempre, kasama niyo po ko ulit si Ira, ang inyong munting kasinera. At bago tayo magluto today, mga kasambahay, i-check muna natin ang mga presyo po ng mga pangunahing bilihin po sa mga palengke dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of June 1, 2026. June na mga bes! At mababa na po ang mga presyo. Ang imported po na bigas ay nasa 43 hanggang 63 pesos po per kilogram. Ang local naman po na bigas ay 45 hanggang 60 pesos. Sa atin naman pong mga karne, ang pork ay nasa 250 hanggang 400 pesos per kilo. Sa atin pong mga isda, ang galunggong ay nasa 240 pesos per kilogram. Sa mga gulay, ang ampalaya, 135 pesos. Ang kalabasa, ang kada kilo niyan, 64 pesos po. Ang sitaw naman, 121 pesos per kilogram. Ang talong, 87 pesos per kilo. At ang kamatis, my favorite, 67 pesos po ang kada kilo. Ang bawang naman, 147 pesos hanggang 410 pesos kada kilo. At nakamahal naman. Ang pulang sibuyas, 90 hanggang 104 pesos po. Ang puting sibuyas, 97 hanggang 109 pesos kada kilo. Ang sili, ang kada kilo niyan, 146 pesos. At ang luya, medyo bumaba ng kaunti, 135 pesos po hanggang 174 pesos. Ang asukal naman na refined, 82 pesos ang kada kilo. Ang itlog po, 8 pesos kada piraso. At ang mantika, 98 pesos hanggang 162 pesos per liter. At eto na, no? Siyempre, lagi naman tayo bumibili na ng mga ingredients. Nagme-Mise en Place na tayo, hinahanda na natin lahat. Para masundan niyo po ang ating... At para naman ituro sa atin ang kanyang hot and creamy champorado recipe, tawagin na po natin ang barista at may-ari ng 100 Caffeine. Wala iba kundi si Mr. Jerome Rayuta. Good morning po. Hello po, ma'am. Lagi po kayo sa ating mga kasangbahay. Good morning, kuya. Yun, batiin niyo na po yung mga gumunta po sa cafe niyo. Hello po sa mga taga San Pablo City, Laguna dyan. Hello po! Ayun, ready na po sila para po malaman ang inyo pong ang dish po na ihahanda niyo po sa amin. Medyo parang bago to sa pangdinig ko po, no? Kasi usual na champorado na nakakain ko is chocolate lang. Pero ito, Barako Mocha Champorado. Kayo po original na gumawa nitong recipe na Yes to? po, ma'am. Okay, sige po. Ano po ba mga ingredients for the Barako Mocha Champorado? Sige po. Bali dun po sa ingredients po na gagamitin po natin ay napakasimple lang po at matatagpuan nyo po sa inyong mga tahanan. So meron po tayo ditong 1/4 kilo ng malagkit na bigas, and then meron po tayo ditong gata. Okay. Meron po tayong condensed. Meron din po tayo dito dark chocolate. Chocolate. And any kind of dark chocolate po ay pwede po natin gamitin. And of course, meron po tayo ditong 1 shot of espresso. Okay. And kung wala po kayong espresso machine sa inyong mga tahanan, pwede po kayong gumamit ng mocha pot, or kung wala din pong mocha pot, ay pwede po kayong gumamit ng pure black coffee po na nabibili sa mga tindahan. Mga instant po, pwede Yes na po, po, pwede yun. po yun. Ayun, mura lang naman yung mga kasangkay. Mura lang Meron po. mga nasa stick, nasa 5 pesos, 7 pesos. Yes no? po. Pero syempre, mas masarap siguro kung espresso Mas talaga. masarap po kung yung espresso. bagong, ang tawag dun? Bagong brew po. Bagong brew, yan. Sige po, start na po tayo. Sir Jerome, ano po ba ang first step po sa ating champorado? So, first step, First step, dapat meron kayong butane. meron kayong butane. Oh, And then, kaya- lagay nyo lang yung rice dito Okay sa po. pot. So, malagkit. Malagkit na rice. Okay. And then, add nyo lang, Yung tubig po natin. add nyo po yung water po natin ng 1 and 1/2 cup. Okay, sige po. Sir Jerome, di ba usually binababad muna yung malagkit na na bigas? Yes po. And pag naman po sa binabad po is mas madali lang po natin mapapalambot po. And then pwede naman pong diretso na ito po. Okay. Yes po. So, mas madali na. Sir Jerome, may balita ako sa'yo. Pakwento naman kasi ikaw pala ay matagal ng barista. 6 years na, no? So, na-master mo na yung yung mga kape. Sige Pagtitimpla po, po paano ng po kape. ba kayo nag-umpisa bilang isang barista?
Bali po, taga San Pablo po ako and then isa pong working student before po. Opo. And nakapag-work po ako sa isang cafe. Okay. And dito po yun sa Pilipinas. And nagkaroon po ng opportunity na makapag-work po sa abroad po. Okay. As a barista po. Working student, no? Tapos nakapag-work ka agad sa ano. After po na nag-work na kayo, saan pong bansa kayo Galing po ako sa Qatar po. Sa Qatar. Grabe. So ano po ba yung ano, bakit po barista yung parang linya ng profession na gusto nyong tahakin? Bali po, ang nangyari po kasi is, syempre po, tayong mga Pilipino is mahilig po sa kape. Ano po? And kahit mainit, kape pa din. Oo nga, no? And then, one time po, may nakapag-refer lang po sa akin na may isang cafe na hiring po sila. Okay. And then, pumasok po ako doon as a waiter. And then, ayun po, na-promote as a barista po. And nagkaroon po ng experience and proper training po sa pagbabarista Oo, po. tingnan nyo mga kasangbahay, no? Hindi porke parang nandun lang kayo sa, parang feeling nyo medyo mababa lang yung umpisa nyo. Pero with the proper training at saka syempre yung dedication mo rin, Yes no? po, yung- Kasi 6 na taon na siyang barista. Sige po, ano na po ba yung kasunod? Then next po, pakuluan lang po natin siya sa mahinang apoy. Okay. And then hanggang sa Sige po. hanggang sa maluto yung ating bigas and lumapot siya. Okay. So usually ilang minutes po yan, Sir Jerome, bago Aabutin po siya ng 20 to 30 minutes po. 20 to 30 minutes? Opo. And then adjust lang po natin yung water kung kinakailangan po. Okay, sige po. Tapos ano po ba yung mga reminders nyo dito? Meron ba kayong specific na ginagawang method pagka ginagawa nyo po itong barako at sampurado po? Bali po, dito po is, kailangan lang po is bantayan nyo po talaga yung ating rice. Okay. And Tapos, kasi nga no, may tendency na maluto yung mismong grains ng rice. Kunwari, maaga mo nilagay lahat ng, ng ingredients mo. Pwede bang pumakla? Kunwari, nilagay na natin yung kape. Papakla ba siya? May ganun bang tendency po? Yes po, makaka-affect po yun sa lasa po Okay. ng So, ating... kailangan completely luto na muna yung bigas natin. Yes po. Okay. O sige, mga kasangbahay, syempre, alangan namang 20 minutes paghintayin namin kayo dito. Nagkikwentuhan lang kami ni Sir Jerome, no? Pero, Sir Jerome, may tanong muna ako sa inyo. Bukod sa champurado, meron ka bang paborito na kainin kapag tag-ulan? Kapag tag-ulan po, isa po, syempre, lugaw. Lugaw, oo nga. Lugaw is essential. Nakatandaan niyo pa ba yan, mga kasangbahay? Lugaw, tsaka ano po, meron bang add-ons yan? Syempre, meron yung tokwat baboy. Tapos meron po, isa pa po, favorite ko din na kainin is yung bulalo, syempre. Bulalo. Sarap. Sa San Pablo ba, sa Laguna, meron ba silang mga parang delicacy na ganyan, maiinit na? Kasi di ba sa Batangas yung lugaw, Batangas ba yun? Tama ba? Sa Goto Batangas. Goto, ba yun? Goto Oo. po. Sa San Pablo ba may mga ganun po? Sa San Pablo po, goto, marami din po Goto mga rin. gotohan po sa San Pablo po. Eh. Sige, makabisita tayo doon. Pero bibisita tayo sa cafe ni Sir Jerome. Mamaya, ipopromote niya yan mga kasangbahay. Yan, sige, habang hinihintay nating maluto yung ating malagkit, no? Mamaya, ipapakita rin natin yung mga steps kung paano mabubuo yung ating barako mocha champurado. Kayo naman mga kasangbahay, ano ang paborito niyong kainin kapag tag-ulan? Kwento niyo naman po sa amin sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya, babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na. That's right! Busy pa si Sir Jerome. Ayan. Ngayon, punta muna natin iba nating mga kasama. Yun, True. Pero, ako muna, hindi muna si Joshua. Yan, perfect. Bilang isang bansang napapalibutan ng dagat, malaking bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino ang koneksyon natin sa karagatan. Pero sa kabila nito, marami pa rin sa atin ang hindi gaanong pamilyar sa mundo ng sailing. Oo, isa na ako dun. Pero hindi lang pala ito tungkol sa kompetisyon o mamahaling bangka. Isa rin itong paraan para mas mapalapit tayo sa kalikasan, matuto tayo ng disiplina, at mas maunawaan ang ating maritime heritage. Ngayong umaga, makakasama natin ang isa sa mga representative ng Subic Sailing Club para pag-usapan kung paano nila binubuo ang isang komunidad ng mga Pilipinong nais matutong maglayag at mas mahalin ang ating karagatan. Please welcome Mr. Zedric
Avesilia. Good morning po and welcome to the show. Good morning. Salamat. Thank you for inviting us. Sir Cedric, please greet our viewers po. Hello. Hi. Yan, sa ating mga kasambahay, good morning sa inyo. Pero sir, pwede niyo po bang ipaliwanag muna sa amin, i-introduce sa amin, ano ba itong Subic Sailing Club at ano ba yung goal ninyo? Kasi isa sa mga goal na nakita namin is yung gusto nyo na matuto yung mga Pilipino kung paano mag-sail. So ano po ba yung layunin nitong ating group or organization? Okay, well, thank you for asking that. Kasi nga yung Subic Sailing Club, talagang nabuo yan dahil sa love of sailing, love of the ocean. Back in 2004. So, yung mga grupo na to, syempre, dahil nga gusto namin laging naglalayag, so nagsama-sama kami and every weekend, gumagawa kami ng mga karera. So, dun sa talaga nagsimula. Kaso yun nga, dahil sa panahon, medyo nababawasan na yung mga nagsisail. And nakita namin na I think it's about time na magturo naman kami. Kumbaga, we really want the Filipinos to learn sailing, to enjoy it, and to appreciate the environment. Kasi kita naman natin, dami na rin basura sa ating karagatan, and yan ang gusto namin din ipaglaban. So nag-evolve na yung Subic Sailing from just enjoying sailing to teaching sailing and now really protecting our environment. Sir Cedric, itong sailing kasi pag napapag-usapan natin, medyo intimidating siya for some. Kasi iniisip nila, pagka gusto ko matuto na mag-sailing, parang kailangan may sarili ba akong bangka, may sarili ako. So parang merong barrier of entry kasi parang mahal. So paano po ba natin gagawing mas achievable sa iba ang sailing? Actually, yan yung isang misconception na gusto namin baguhin. Pero yung sailing, kung nagpunta ka ng Iloilo or ng Boracay, may mga paraw. Yon, sailing na yon, kumbaga. So, we believe na, yun nga, dahil pinapaligiran tayo ng dagat, dapat talaga ito yung something na ginagawa natin. Kaso, ilan sa mga Pilipino hindi marunong mag-swimming. Siguro malaking number yan. Doon pa lang, takot sa dagat, takot mangitim. So, this is something that we want to change and I think everyone really, especially Filipinos, should try sailing at least once in their life. Pero sir, yung accessibility ba nito, paano? For example, ako, wala akong alam. Paano ko makakamit ng mga tao na may alam sa sailing? O kaya ano yung pwede kong magawa para, alam niyo po yun, meron man lang akong sariling knowledge about sailing. Di yung papasok lang ako, turuan niyo na lang po ako. Actually, alam ko yung sinasabi mo kasi kami rin, nung nahilig kami sa sailing, wala naman kami alam kung saan pupunta para matuto. Pinapanood lang namin sa YouTube. So, but now, yun nga, nabago na siya. I think there are other sailing schools in the area. Meron sa Puerto Galera, meron sa Tagaytay, Taal, so sa Subic. So, unti-unti dumadami na talaga siya. And kung gusto matuto mag-sail, nagtuturo kami every day, actually, anytime of the day. But every weekend, we offer sailing, especially sa mga taga-Olongapo for free, para lang talaga matry nila mag-sail. So, yeah. Oo, kasi kailangan yung interest muna, no? Mapukaw natin. Tapos, susunod-sunod na yan, di ba? Pero, sir, speaking of yung pagsali dito, may age limit ba na tinitignan yung ating mga kasama sa organization para mapasalihin natin yung mga interesadong mag-sailing? Actually, nagturo na kami sa mga as young as 6 years old, as old as 60, even older. So, wala siyang age limit. This is something that you can do all your life. Kumbaga, it's not just a sport, it's really a lifestyle. So, there's no age limit. Pero para po sa inyo, paano po ba makakatulong ito pag-aaral ng sailing para ma-appreciate natin yung kalikasan natin, yung karagatan natin especially? Pag nag-sailing ka, talagang mafe-feel mo yung connection mo sa environment. Alam mo yun, di ba, sumasakay kang bangka, maingay, may motor. Ito wala, hangin lang. Talagang, and you will really have a different perspective. Ano yung makikita mo sa coastline, kesa nasa coast ka, makikita mo siya from afar. So you get to feel the wind, the waves. So you get connected, and eventually that connection will spark something. You know, that love for the environment, and that's what we really want to do. Mapasakay sila sa boat and really appreciate the beauty of our country. Pero sir, ano sa tingin niyo yung pinaka-surprising na matututunan ng mga gusto or yung magkakaroon ng interest na subukan ang sailing na, ay, pwede palang matutunan yun dito, no? Pwede ko rin palang ma-hone yung skill na yun or anything na sa tingin niyo po surprising para sa mga sasali or sa mga gustong mag-sailing din? You know, a lot of
we spend so much time, lalo na dito sa Manila, na nasa phone, nasa kotse, nasa traffic. Kumbaga, we just realized na pag nag-sailing ka, pwede palang ganun, mabagal lahat, and marerelax ka. In fact, yun sa sailing talaga, what people get out of it, na na-surprise sila na they have a new sense of realization about the environment. Parang mas nagiging close sila. It's a big surprise for them. And yun nga, dahil nga mabagal, hindi ka parang kotse na mabilis. Ito, it's just slow. And you can take things slow. And balita po namin, sir, this coming June 12 ay magkakaroon po kayo ng event sa Subic titled Independence Day Regatta. Can you tell us more about it? Ano po yung mga i-expect ng mga may interest sa sailing dito? So, itong regatta na to, it's actually part of a series. We are calling it the Sailing for Nations and Nature series. Kasi nga, as sailors, every moment na pwede kami mag-sailing, ginagawa namin. At tuwing mga national holiday, ano ba yung mga national holiday natin now? Independence Day. After that, merong National Heroes Day, which is sa August yun, end of August. Then after that, may Andres Bonifacio. Yeah. So yung mga mga long weekends, we create events out of that. And yun nga, dahil nga, yung itong Independence Day is not just about boating, kasi nga, yung boat, malaya yan, di mo naman mapapanood. We really want to invite mga non-sailors, anyone who loves the water, to come and join the event and to really see, even learn how to sail, and also appreciate our heritage, our culture. So, pinopromote namin yung culture doon, may museum doon. And maraming mga talks about environment. Meron nga kaming boat doon na gawa sa plastic, sa sachet. So yeah, maraming pwedeng gawin. Pero sir, curious lang kami. Kasi syempre naririnig natin yung word na regatta. Hindi naman lahat ng mga kasambahay natin siguro familiar. Or meron naririnig nila, hindi nila alam yung ibig sabihin. Pero sir, ano ba yung ibig sabihin ng salitang regatta? Well, yung regatta, ano yan, parang competition of boats, mga sailing of boats. Pero brand din siya ng shirt, di ba? Pero yun nga, regatta is really more of a nautical term. So anything that involves boat and racing. Okay. Yung pala yun. Interesting. Pero itong event na po ba ito, paano po ba ito makakatulong sa ating advocacy na makatulong sa ating environment? This event, ang goal namin is lahat ng tao, as many as possible, makasakay sa boat. So kaya may offer kami ng free sailing, meron kaming shuttle that will bring people to the museum, meron din pwede rin sumakay ng boat and to actually watch the race. So magre-register lang para kasi limited yung boat space, but the objective is really more people out in the water. Alam ko mainit and all, but you know, this is the life we choose kasi malapit na magtagulan. So mahirap na ma-enjoy yung dagat after that. Lubos-lubosin na natin habang summer sulitin na season natin yan. pa. Exactly. At para naman pa sa mga manonood or manonood na di pa natatry ang sailing, ano nga ba yung meron po dito and what do you think we should give it a chance? Why do you think we should give it a chance, yung sailing po? Well, you know, yung our ancestors, kumbaga, are actually mga mariners, we are the true story of Moana, kumbaga, diba? We actually live on boats. Tawag nga sa, yung barangay na word came from a boat called Balangay. So, I think sailing is really more of our understanding our maritime heritage, being a maritime nation. We have to take care of our environment. Pinapaligiran tayo ng dagat, you know. So, the only way to really have a good economy is to protect these ocean that surrounds us. At isa sa paraan na yun is yung ma-invite or ma-encourage natin yung mga tao na ma-appreciate din yung waters through sailing. Kaya naman sir, please invite nyo na po yung mga viewers natin na interesado na, no, na sumali dito at mag-sail. Yes, so I would like to invite everyone, to non-sailors or sailors, to please go to Subic Bay this coming June 12 to 13. It's a long weekend. Marami kaming handang mga bagay-bagay about sustainability, but also about our heritage, and talks about how we can protect our environment, our ocean. So please join us for a fun weekend here in Subic Bay. Yun. Again, maraming salamat po, Mr. Cedric. Yes, thank you again, and I hope to see you guys in the water one of these days. Nako, ito mag-aaral pa lumangoy po yung isa na. Medyo doon pa lang po bagsak tayo agad, sir. Eh. Langoy Kaya muna. muna ako lumangoy. Oo.
Alright. Maraming salamat po again, Mr. Cedric Avicilla, for that very informative discussion. Sana po ay mas marami pa kayong ma-inspire na tumulong na maging malinis at sustainable ang ating mga karagatan. Para may lakas naman tayong mag-sail and help protect and heal our environment, kailangan mo natin maging active at healthy. Kaya abangan nyo mamaya ang ating exercises kasama si Broski Ian with Coach Jai and Coach Jed from Fitness 8. At nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras po natin ay 7:24 na ng umaga at oras na para palakasin ang ating resistensya mga kasangbahay. Kaya ngayon kasama ulit natin ang Fitness 8 coaches para tulungan tayong ma-improve ang ating posture, i-activate ang ating muscles at mas maging flexible. Kaya let's welcome back si Coach Jed from Fitness 8. Good morning po ulit. Good morning, Morning po, Coach. sir. Morning Yun, po. si Coach. Itutuloy lang po natin, Coach Jed, yung mga ginawa po nating mga workout. Kasi kanina with Coach Ajay, yung mga more on tayo, Lower part. lower part po ng ating body, yung mga exercises natin. Pero ito po, Coach, may question lang po tayo. Marami yung nagsasabing wala silang oras na mag-workout, mag-exercises. Pero ilang minuto po ba yung kailangan para makapagsimula ng ganito pong healthy habit ng pag-exercise? Ayun, sir. Most likely, sir, kahit 30 minutes lang po sa bahay. 30 minutes? Pwede na po. Pwede na yun. Pwede na po gawin yung mga exercise natin within 30 to 45 minutes maximum. 30 to 45 minutes. Tapos pag ganun, Coach, kahit ano lang yun, once a day, okay na po yun. Once a day, sir. Pwede na. Okay na yun. Okay na Tapos, in a week, ilang beses po ang maganda, ang recommended? Recommended, sir. Maganda 5 times po talaga. 5 times po. Pero kung wala talagang time, pwede naman po mga 4 or 3. Depende po sa time talaga. Ano po ba yung kumbaga parang minimum na, ito pwede na to, pwede nang ganito kung ilang beses mag-workout. Ilan po ba yung parang minimum na pwede? Mga workout natin, sir, pwedeng 3 workout a day or 4. To maximize lang yung time. Okay. Kasi kapag coach, kapag merong, kasi ako nakapag-workout Yes, din po. Kapag medyo natigil ka, parang natigil ka ng mahabang panahon, parang minsan ang hirap ulit bumalik, bumalik. sa ganong routine. Kaya maganda 3 to 4 times, 5 times a week ang talagang recommended ni Coach Jed. Pero ayun po, sa mga questions pa natin, sa mga ganitong mga exercises, ano po ba yung mga common mistakes ng mga beginners kapag nag-workout po sa bahay? Yung common, sir, most likely, sir, yung sinabi ni Coach Jay kanina, yung proper breathing. Breathing. Yes. Napaka-importante po nun when it comes sa workout. And then at the same time, yung positioning po. Okay, yung Dun po form kasi, po, yung yes, form. yung form. Yun po, doon po kasi nag-i-start yung injuries. So, pag mali yung form mo, doon siya nag-i-start. So, Kaya kailangan po talaga alam din natin yung yung tamang Form po. position, yung Yes. tamang position ng paa, yung Yes po. tamang Yes po. angles po na ginagawa natin when it comes to exercises natin. Kaya yun, Coach, nabanggit na natin itong mga pag-workout, no? Pwede po Apo. bang i-demo nyo sa amin itong mga additional workout pa natin? Ano po ba itong mga gagawin natin today? yung additional workout po natin is para sa core and then at the same time, agility po. Okay. Coach, nabanggit nyo yung core. Ano po ba ibig sabihin ng core? Yung core Para po sa is mga kasambahay nating hindi familiar. yung core po is para sa ab workout po natin. Abs natin. Okay. Then sa lower Palibot po ba yan? Yes Itong po, buong sa lower back din po. Yung buong Okay. core. Kasi yun po yung kumbaga, nila sinasabi kapag sinabing core, sinasabi nila baka abs lang yung nata-target. Pero ang core po natin, itong buong Buo po. paligid na to. Lavandas Kasama na. po ang lower back. Yes. Ayan. At since speaking of core po, ano po ba itong exercise natin? Na unang gagawin? Ang gagawin po natin is skater hop. So ito po is for agility din, lower part. May tightness din dapat ng core and then the balance din po at the same time. Okay. Sige, Coach, paano po ba yan? Yung skater hop? Ayun po, first po, ang gagawin po natin is magsa-side to side tayo. Side, and then pagdating sa side, balance, and then hop ka lang na isa. Hop. Ayan. Okay. Tapos, sa right side naman din, same. Kailangan balance, and then tight yung legs, and then court. Saka ka mag-hop ulit. Hop. Okay. Okay. Tapos papalit-palit lang yun, Yes Coach. po. Sige nga, Coach, paano po ba try natin? So, ayun, start tayo sa left, sir. Left, okay. So, stance muna tayo ng... Okay. Dito. Start tayo starting starting position. position. Ito, nakatayo. Yeah, tapos punta tayo sa left. Ready? In 3, 2, 1, go. Hop, hop, 1. Hop, 2. Lower, 3. 4. Hop, ulit. 5. Last 2. 6. Hop, 7. And stop.
Yun, ang saya nun, skater Yeah, hop. yeah. Tapos ano ulit, coach, ang mga ano nito, na-workout na part ng katawan natin? Yes, itong more on part niya, sir, is core, siyempre, at the same time. Core. Kailangan mo maging balance and then tight. And then more on legs din siya. Legs din. And then agility, sir. Endurance. Oo, no? Kasi yung parang, yung bilis Yes. ng gano'n. Maganda Coach, siya. isa pa nga, kahit isang ano lang tayo, isang, Sa? ilang repetitions ba ang record? 8 po. 8 repetitions. Tapos ilang sets po yan? 4 sets po. 4 sets. Sige, coach, try Isa pa. lang natin ng ano, isa pang repetition. Sige, sir. Bali, stance uli. So, left uli. Starting position natin, Yes, no? in 3, 2, 1. And then, kailangan naka-stay low ka pag nag-up. Okay, low lang, no? Yeah. Low. 3, 2, 1. Left. Go. Balance. 1. Kailangan mabilis. 2. Kailangan ng balance. 3. Up. 4. 5. 6. Balance ulit. 7. Stay low. 8. And Yun. Okay na. Yeah. 8 repetitions, tas 3 Yes. to 4 sets. Yes po. Okay, ang galing-ganda na. Parang, kailangan din pala hindi basta-basta kasi kailangan nakapag-balance ka rin Yes. dito, no? Kaya napapractice yung balance mo. mapapractice yung balance. Oo, yun. At ano pa, coach, after nitong skater hop natin? Ayun naman, ang next po natin is shoulder tap. So ito naman, Shoulder tap. para sa main core talaga, sir. Okay, dito talaga sa ano natin. Opo. Paano yan, coach? Paano po? So ganito po, pag may mga mats tayo sa bahay, pwede naman pong gamitin. Para sa. Okay, oo. So, bababa lang tayo dito, sir. So kailangan straight yung core and then tight. And then ang gagawin mo lang, sir, side to side lang yung tap. So shoulder tap and then kabila. That's one. Walang twist na mangyayari, sir. Kailangan hindi ka magti-twist para mas tight yung core mo. So ito lang. Coach? Yan. And then 2. Yan. Okay. Kailangan walang twist na nangyayari. Yan. So gagawin mo siya in 12 reps. So by 2 sa bilang. Like 1. Okay. 2. Ganun yung bilang. Yes. 3. 4. And then huwag kalimutan yung proper breathing. Okay, paano ba ang tamang breathing? Kailangan pag... Yeah. Inhale. 9. 10. Last one. And stop. Relax. Yun. Ayun. Okay. Shoulder Medyo mahirap. tap. Ramdaman ko dito. Coach, yung ano, dito sa harap. Tapos, parang meron din siyang something sa shoulder. Sa shoulder po. Tama. Sa arms. So, tighten the arms. Okay. Most and then core. And then the balance din, sir, at the same time. Kaya hindi kita pwedeng ipatwist. Pero coach, dito sa shoulder tap, ano yung mga reminders natin para tama yung form natin dito sa shoulder? So, sa shoulder tap naman, kailangan yung ano natin, sir, is straight. And Straight, then, no? itong arms po, kailangan shoulder level lang din, sir. Okay. Tapos ito pong kamay, dapat hindi siya lalagpas sa shoulder. Hindi lalagpas po. Shoulder level lang. Yes, shoulder. Hindi siya naka-advance. So, pag tinap mo siya, sir, walang twist na mangyayari. Yeah. Talagang Kaya, harap ka lang. Kasi parang dinadaya mo. hindi na pag Ganun eh. nakaganito kasi. Oo, Yeah. no? Kailangan, pag tap mo, nakabalance din yung core mo. Yan, nakatight yung core mo pa din. And then yung proper breathing. Wap. Pwede siya mabagal. Pwedeng mabagal. Yes. Okay. Mas mabagal, mas maganda, sir. Kasi mas tumatagal yung ano mo sa core. Yun. Okay pala mabagal, no? Yung tempo Yes. na sinasabi. Yes. Gano'n po ka-importante yung tempo? Siyempre sa mga beginners natin, okay po ba na kapag, siyempre beginner pa lang Apo. tayo, medyo mas bagalan natin or mas bilisin yung tempo? Mas maganda, mas mabagal yung eccentric motion. Okay. Yun. Kasi Lang mabagal. mas mararamdaman mo talaga siya pag mas mabagal. Oo. Tsaka ano rin, no? Kumbaga, iba kasi may mga exercises na okay siya na kapag medyo mabilis yung Mabilis. tempo. Opo. At may mga exercises din na dapat medyo mabagal lang. Yes. So ito pong mga exercises natin kanina. Kanina yung ano natin, yung Skater hop. skater hop. Yun medyo mabilis, Bilis po yun, yun. no? Kasi agility po siya. Oo, hindi siya pwede. Pwede parang po siya sa mabagal. mga nagbabasketball or mga athlete workout. Okay. Okay din po ba yung mga exercises natin na nabanggit kanina sa mga gustong magpapayat, gustong mag-weight loss? Okay din po siya? Actually, pwede po yun. Pwede po yung mga exercises natin kanina po or ngayon din. Tsaka nabanggit niyo po kanina na sa parang pang-athlete pwede Yes. rin siya. No? Kasi for agility, ganyan. Tapos ito po ang ano natin, itong last natin, ano po ulit yung tawag doon? Wiper po. So, para sa core din. Sige, ito pong after po nitong ano natin, ano ba yung ginawa nating huling workout? Yung shoulder tap. Shoulder tap. Meron pa po tayong isa. Last. Ayun, So, sige, ano po ba yan, coach? Yung wiper po is ganito po ang gagawin natin. So, Wiper. kulang tayo.
So, pag may mats kayo, paglagay kayo ng mats. Okay. So, ang gagawin natin is, mag-start tayo sa front. So, ang mangyayari, i-wipe lang natin siya papunta sa gilid. Iwa-wipe. Yan. Okay. And then up ulit, kabila. So, yan. Hindi mo siya ibababa on the floor, mas maganda, nakabalance lang din siya. Yan, nakahang. Okay. I-wipe mo ulit. Hang. So, hang. Wipe mo ulit sa labas. Yan. Yan. Okay. So, by twos din ang bilang. Okay, paano ba ang 3, bilang? Okay, coach. Paano Okay. bilang? 2, 1, 2, mas maganda, mas mataas. 3, 3. Yes. 4, 5. 5, Okay. 6. 6, 7. 8. 8, Last 2. 9. 9. And stop. Okay. Grabe pala tong ano natin. Yes. Wiper po ang tawag Yes, dito. wiper. Tapos ano po yung mga muscles na talagang ano dito na Yung most, sir, sa core talaga siya. core Tatamaan. din talaga, ano? Yes po. Meron din po ba siya sa legs? Legs. Legs. Kasi nakahang yung legs mo, sir. So, magiging tight yung legs mo dito. O parang mas mas naramdaman ko siya sa dito sa natin, abs natin siya dito. Opo, sir. Ng konti. Tapos ito pong wipers na ganitong workout, ilang ano po to for beginners, repetition? For beginners, so most likely 8. 8 by 2 ang bilang, sir. Yeah. By twos, no? So, ang bilang Magiging natin is, 60 siya. for example, That's 1. 1, Yes. 2, 2. Yes. 3. umisa pa 4, tayo. 5. 6. Diba? 7. Last 1. And stop. Okay. Tapos ito, coach, question lang, after ng isang repetition, gaano katagal na magpapahinga ka? So, interval po, pwede siyang 20 seconds. 20 seconds lang ang pahinga. Maganda. For the beginner po, pwede naman mga 30 to 1 minute. Para mas maganda yung execution and the next set po. So yung 20 seconds parang medyo ano ka na, kumbaga medyo mas advanced Medyo na ng na pahinga, no? Kaya kung beginner ka, okay lang din na ilang minutes po? 1 Kahit minute, mga 60 seconds, okay po yun. Ayun, okay. Para makapag-breathe ka din. And then, in the next set, maganda yung execution mo. Ayun, sige coach. Ang dami nating na workout yun, talagang na-feel ko rin sa mga targeted na muscles na nabanggit nyo rin po na kailangan nga dun sa workout. Pero coach, ano yung mensahe nyo naman po sa mga mga viewers na gustong maging fit pero hindi pa alam kung paano sila magsisimula? Sige po. Message ko lang po is, Sige po. pwede na kayo makapag-start dun sa fitness journey nyo. If ever hindi nyo pa kaya, may mga guide naman na pwede kayong punta, like online, ganyan. And then, at the same time, syempre, mas maganda kung pupunta kayo mismo sa fitness gym. Oo. Like yan, yung visit our in Fitness 8. We have 2 branches na po. Isa sa Quezon Ab, and then isa po sa University Belt Stadium. Opo, sa mga gustong gustong makapagpaturo din po sa inyo, sa mga coaches natin, and sa, kumbaga, para mas mag-guide sila sa mga gagawin nilang exercises. Again po, saan po ba ulit matatagpuan at saan po pwedeng makontak ang Fitness 8 sa mga gusto pong mag-gym sa Fitness 8? Iyon ba, pwede nyo po kaming kontakin on our page sa Fitness 8 Quezon Ave. And then meron din po kaming isang branch sa Fitness 8 University Belt po, sa Espanya naman po yung branch. Oo, sa mga nearby lang doon, Yes sa po. mga branches na nabanggit ni Coach, punta na kayo sa mga gustong maging, mag-start maging healthy lifestyle na. And that's it for our workout today. Ang sarap sa abs ng mga exercises. Sana ay nag-enjoy ang ating mga viewers natin sa ating mga exercises for today. And of course, thank you so much po, Coach Jed and kay Coach Guy sa pagsama sa atin ngayong araw. At ayun, na medyo intense ang workout natin, Coach Jed. Dahil dyan, lipat na natin. Puntahan naman natin yung iba pa nating mga kasama. Kamusta kayo dyan, guys? Yan, hiningal kami. Ayan. Buti na lang nanonood lang kami dito. Uy! Kami yung napagod para sa inyo. Maraming salamat, Ian. At thank you din sa inyo dahil feeling namin nag-exercise na rin kami dahil sa mga pinaggagawa nyo. Pero time check muna tayo ngayon ay 7:38 na ng umaga at
oras na para sa ating public service. Alam nyo ba na maraming benefits both sa mother at sa baby ang breastfeeding? Pero paano kung hindi na o hirap nang makapag-produce ng milk ang isang mommy? Don't worry dahil may good news tayo na makakatulong para sa kanila. Meron kasing isasagawang milk donation drive ngayong June sa Quezon City Human Milk Bank. Kaya inaanyayahan po ang Q-Citizens na makilahok dito. May iba't ibang locations na pagdadausan nito at gagawin yan tuwing 8 a.m. to 12 noon simula ngayong araw at sa mga ilan pang mga petsa. Ngayong araw po, June 2, ito po ay isasagawa sa Apolonio Samson Health Center. Sa darating naman pong June 9, Santa Lucia Super Health Center. Sa June 10 po, San Antonio Health Center. June 16, General Rojas Health Center. Sa June 17, Tandang Sora Health Center. Sa June 23, Betty Go, Betty Super Lying-in Clinic. Sa June 24 naman po, meron dyan sa National Government Center or NGC Super Lying-in Clinic. June 25, Bagong Pag-asa Health Center. At June 30, Melchora Aquino Health Center. Para po sa eksaktong venue, bisitahin lang ang kanilang Facebook page sa @qc.humanmilkbank. Kung meron kayong katanungan, pwede kayong tumawag sa QC Helpline 122 o kaya magpadala ng mensahe sa humanmilkbank.qcgh@gmail.com. Uy, ano yan? Good news yan ha? Kasi meron talaga mga mami na pagkapanganak, wala talaga silang napoproduce na milk. Yung iba, nag-ano pa sila, yung naghahanap pa sa social media, sino po may available na milk para sa newborn baby ko. So, good news yan para sa mga mommies natin. Makatulong din sa ibang baby. Tsaka dun sa mga single na dad. Kasi minsan Ay, oo talaga, nga, no? di ba, meron hindi na talaga kinakaya pa ng Bagay. mommy makasurvive after pagkapanganak. May nag-trending na ganyan eh, na talagang pumupunta Yung siya dad. sa mga bahay-bahay ng mga mommies. Hinihingan niya ng milk yung anak niya. Tsaka kasi talagang yun yung best talaga doon sa mga babies. Yung breast milk talaga kasi iba kasi kaysa yung formula na gatas. Wala pa rin natalo doon sa gatas ng ina. Tama. Good news din para sa ating mga masisipag na estudyante. Bukas pa rin ang application para sa Quezon City Scholarship Program for school year 2026 to 2027 hanggang June 5, araw po yan ng Biyernes. Pwedeng mag-apply dito ang senior high school students, college students o mga kukuha ng vocational courses. Gumawa lang ng account sa qceservices.quezoncity.gov.ph o kaya ay magpunta sa 7th floor Civic A Buildings QC Hall Compound, Diliman, Quezon City. Doon po ipapasa ang mga sumusunod, ang proof of enrollment, registration, acceptance para sa current school year o term. Kailangan din po ang kopya ng mga grades o transcript of records from last school year o term at a recorded interview. Kaya good luck sa students at mag-aral ng mabuti. Tama! Aral ng aral habang may nagpapaaral. At kahit wala nagpapaaral, mag-aral pa rin. Yes! Sa lahat naman ng humabol sa ating live stream, may tanong kami para sa inyo mga kasambahay. Anong paborito mong kainin kapag tag-ulan? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Oh, ginutom tayo dun ha, sa pagbibigay ng good news. Kaya puntahan naman natin si Ira, ang ating munting kusinera para sa ating breakfast update. Yan! Maraming salamat, Tini Bells. At ito nga, kasama ko pa rin si Sir Jerome. At finally, mga kasambahay, tapos na yung 20 minutes timer natin. Naluto na natin yung ating malagkit rice. Sir Jerome, ano po yung next step natin kapag kaluto na po yung ating bigas? Kapag po na-achieve nyo na po yung texture na gusto nyo, Okay. pwede na po natin ilagay yung espresso. Alright. Ayan. This is espresso. And then, lagay po natin yung coconut milk. Okay, so mahinang apoy po ito. Sa mahinang apoy lang po. Coconut milk. Bakit po coconut milk po yung ginamit po natin dito? Para mas yung creaminess niya po is mas lumabas po. okay. And then, pwede na rin po natin ilagay yung ating dark chocolate. Nasa sa inyo na mga kasangbahay kung gusto nyo magdagdag. Kung mas gusto. Pwede rin bang magdagay pa sila ng ano dito? Cocoa powder? Pwede rin po. Opo.
Pero siguro mas tapangan niya yung yung espresso kasi kaya nga siya Barako Mocha Champorado. Ayun. Then, halu-haluin lang po natin hanggang sa ma-dissolve po yung chocolate po natin. Kaiba to, no? Kasi tayo mahilig. Meron namang mga di ba, yung bread tapos may coffee siya. Yung, ano nga pong tawag dun sa bread na yun? Yung may kape na naka-pipe sa kanya tapos may butter. Coffee bread. Yun lang din. Coffee bread. Kasi ito naman, ay, ang bango! Ito, coffee champorado, mocha champorado. Ang mocha po, di ba, Sir Jerome, talagang it is composed of coffee and chocolate. Yes po. Okay. Dark chocolate po. Ating mocha po. Alright. So, ang sweetener po natin na gagamitin for this, Bali sa ano lang po, sa toppings niya lang is yung condensed po. And then yung ating mango po. okay. O, sige po, magpa-plating na ba tayo, Sir Jerome? Plating na Sige po tayo. Okay. Sige, ligpitin natin ito, mga kasangbahay. Alright. Pero, si Sir Jerome, di papahuli, meron na siyang na-plate. Ito na, kunin na natin, mga kasangbahay. Ito na po, ating Barako Mocha Champorado. So, when this is served, pwede lang i-drizzle yung 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 condensed. condensed. Wow! Alright, this is super nice. Ito po, ano po yung nakalagay po dito? Yung ating dark chocolate. Dark chocolate. Or pwede rin kayo maglagay ng cacao nibs, no? Pwede rin po. Super nice. And pwede rin pa kayo maglagay dyan ng kung anong fruit of your choice. Pwede mga berries, pwede ito mangga, mas masarap. Ayan. Alright, maraming salamat po, Sir Jerome, sa pag-prepare po sa amin itong Barako Mocha Champorado. At alam ko, ano po kayong gustong i-promote po. Sige po, go ahead. Bali, support nyo po yung aming group po na Flavor Architects po. Nandyan po kasama po natin si Chef Marcus Patimo. And then yung aking pong cafe po sa San Pablo City, Laguna na 100 Caffeine po. And then follow nyo rin po sa akin TikTok account and Facebook po. Teka lang, Sir Jerome, kanina napagkwentuhan natin, bakit po 100 Caffeine yung pangalan ng inyong cafe? Sige nga, bakit? Bali yung 100 Caffeine po, yung 100, galing po siya dun sa movie na Green Book. Then meron po dun isang line na ang sabi po is, whatever you do, do it 100%. So that's why 100 Caffeine po yung napili naming pangalan. Ayun, napakaganda naman, very inspiring. At syempre, maganda na mabisita nyo rin mga kasangbahay ang kanilang coffee shop. Support local, support yung ating mga barista din, mga very talented. Na sa susunod, sinabi ko na sa kanya, pagpunta niya dito, turuan niya kami mag, latte art. Latte. At bigyan tayo ng knowledge about coffee. Ayun, maraming salamat po once again, Sir Jerome Reyuta. Follow niyo lang po siya sa kanyang mga social media accounts and mga kasangbahay. For more cuisine adventures, abang lang kayo dito everyday. Siyempre, kasama niyo po palagi ang inyong munting kusinera. And don't forget to cook with love and cook it. Basahin po natin, Sir Jerome. Cook it! Cook it right! That's right! Balik sa inyo, mga kasama. Dadalhin ko na tong champorado sa inyo. Excited na ako! Uy, pwede Favorite rin ko yan. eh. Pagkatagulan, malamig. oo. Champurado rin pala. Pero dapat maraming gatas para masarap. Pero kasi dito ang nakahalo is mangga. Ang natatry ko kasi puto tsaka tuyo. Puto. Puto tsaka tuyo. Puto Akala ko or champurado tuyo. tsaka tuyo. Ayun nga, pwede. Puto or tuyo or ang tuyo pwedeng sa champorado. isama. Oo. Ngayon matatry ko na yung mangga. Bago yan, bago. Sige, try nyo yan. Pero bago tayo, bago tayo mabusog ng tuluyan, ito, update lang po tayo sa ating MCGI Diagnostic Center and Charity Center schedules. Ang MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, ay open po tuwing Monday to Thursday, 10 a.m. to 12 noon po ang registration. At kapag Friday naman po, 5 a.m. to 9 a.m. Meron tayong weekly medical mission sa Barangay Doña, Orani, Bataan. Every Monday naman po yan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m.
Siyempre, meron din tayong MCGI Charity Center sa Valenzuela City sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday po bukas ang atin pong MCGI Charity Center dyan. Ang registration time ay from 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center, dyan po sa Parañaque City, nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po, gaya po ngayong araw, 5 a.m. to 9 a.m. po ang registration. Yon, at meron din tayong MCGI Charity Center sa Quezon City sa number 35 Reliance Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Bukas po yan every Wednesday. Ang registration time ay from 5 a.m. to 9 a.m. Aha, at meron din tayong MCGI Charity Center sa Davao del Norte, located at Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday, ang registration time ay 6 a.m. to 11 a.m. Siyempre po, ang ating MCGI Clinic located sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City na open po every Friday. At ang registration time po dyan ay 5 a.m. to 9 a.m. At eto na! Nawala. Kontakan niyo po yan mga kasangbahay. Yung atin pong mga charity centers na libre naman po lahat po ng serbisyo po dyan. Wala po kayong babayaran. Maski pagkain po, libre po dyan. Pati yung ating mga gamot. Tsaka syempre, pinakamahalaga dito, no, yung masabi nila sa lahat ng mga doctors, lahat ng mga yung mga nararamdaman nila. So, mabibigyan sila ng karampatang luna. Oo, mga sakit po na nararamdaman, baka mamaya, masakit po kasi yung puso ko. Iba lang kasali yun. Iba yun. Parang silang nararamdaman. Sasalin ang dapat kong lapitan sa mga ganong Feeling ko kailangan pagkakataon. mo na mag-duty rin sa Ay, MCGI oo nga. Clinic. Oo, looben kapag natapos na natin lahat ng dapat nating tapusin sa live. Oo. Naisip ko tuloy, pupunta. Ano ba nararamdaman mo? Kumusta ka? Okay naman. Okay ka naman. Kaya sa dentist na sinabi, open up. Nag-open up ng problem. Kasi po, Si Ian po eh. Si Ian po Pero kasi. syempre, no, maging honest tayo dun sa mga doctors natin para ma-address din talaga kung ano yung mga nararamdaman natin. Kasi madalas, no, meron yung nahihiya, tinatago pa yung kanilang nararamdaman. Huwag po, kasi hindi natin magagamot kapag hindi natin alam kung ano yung ginagamot natin. Very vital kasi yung history taking nga eh. Para din mabigyan kayo ano ba yung treatment, ano ba yung diagnosis. Kaya yun po, punta lang po kayo sa mga nabanggit po natin ang mga locations po ng ating mga charity centers para po sa libreng medical services. At shoutout na po muna sa lahat ng nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina, tinanong natin sila kung anong paborito nilang kainin kapag tag-ulan. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot galing kay Princess Anne Reyes Catudio, chicken sotanghon pa with egg, fried garlic, chicharon, and onion chives. Tapos may calamansi at chili oil para mas masarap. Parang gusto ko na rin tuloy yan. Parang ganda ng idea na Kaya yun nga ah. po eh. Nakakanis yun ah. Ang comment ni Robert Carl Amparo Lorca, kapag tag-ulan, paborito kong kainin ang Thai hot and sour soup dahil kahawig nito ang maasim at nakakaginhawa ang lasa ng sinigang. Ang mainit nitong sabaw ay nagbibigay ng init at comfort sa malamig na panahon. Pero syempre, wala pa ding tatalo sa lasa ng sinigang. Filipino food is still the best dahil it brings the taste of home. Galing mo, no? Yun, no? eto, welcome home! Hello kay Jacen De La Cruz. Solid po ang lugaw dahil paboritong-paborito ngayong malamig na panahon. Tama! At maliban sa ating mga napiling entry sa featured question natin today, narito na rin ang inaabangan ng lahat. Ayan na. Dahil i-reveal na po natin ang 5 winners ng GMK and Aquaplanet Splashing Giveaway. Ayan na. Narito po ang entry ng ating winners sa tanong kung sino ang gusto nilang makasama sa Aquaplanet at bakit. Ayan na. Ang unang nanalo ay walang iba kundi si Ervin Dizon Arpiano. Isa ang Aquaplanet sa mga pinapangarap namin na mapuntahan ng family ko. Hoping mapuntahan bago magpasukan at makapag-bonding kami. Yun. To claim your prize mug, message lang po kayo.
sa ating Sa ating sa page. Oo, mag-message sila kay Tini. Sabihin niya, uy, nanalo kami Ganun. Oo. Kailangan nyo, mas maganda nga itag nyo kami kasama yung mga picture, Oo, di ba? tama. Alam ko may hashtags ang Aquaplanet kapag magpo-post kayo para makita natin kamusta ba yung naging family outing. Kasi usually, yung mga sumagot, family yung gusto talaga nila makasama, no? Tsaka balitaan nyo kami at kwentuhan nyo kami ng mga experience nyo. Sino ang sumuko sa mga slides? Kasi so diba? far, ang nasama pa lang ninyo sa Aquaplanet is friends. Ay, Tama? tayo Hindi ako pala. family. Family Oo. rin. Ako din. Sumakay sila? Oh. Talaga? Ilan kayo doon? Lima yata Pati kami. si mama mo? Oo. Oh, Lahat kami. Nice. Nakakatuwa. Mas Sa masaya akin, nga pag family ganun. ko rin naman. Mga pinsan ko, tas tito-tita Ah, oo nga ko. pala. Tas yung lola ko kasi birthday nila yun ni tito. So, nagpunta kami ng Aquaplanet. Perfect. Gusto ko na rin isama yung mga pinsan ko dito. Nung last year pa nga nila tinatanong sa akin kung kailan daw kami mag-aquaplanet. Ano natin sa marketing? Oo nga. Excuse me po. meron pa ba this year? Habol pa, habol. Si Ian, gusto ko makita sila, yung mga pamangkin ni Ian. Si Goku. Ala, baby pa Pumunta doon. sila. Oo, pero kahit swimming. Meron naman Meron doon. namang kiddie pool. Kasama ko minsan. Napunta nga ako sa kiddie pool Bawal pala doon. Bantay lang talaga. Ilan taon na si Goku tsaka yung isa pang baby? Tala. Si Tala, 2 years old na, tapos si Goku, 6 years old. Pwede na. Pwede na sa Pwede mga na, pwede na slides. iba to sa slide. Huwag naman. Wag naman, joke lang. Eh, lumilipad yun. Si Goku yun. Oo. Ay, oo nga. At ito na nga mga kasangbahay to claim your prize. Mag-message lang po kayo sa aming Facebook page na @Good Morning Kuya. Nakakatawa. Nakakatawa. Nakakatawa dahil marami din talagang humabol. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasangbahay na nag-join sa ating giveaway. Yes, congratulations again sa ating mga winners and have a memorable water music experience sa Aquaplanet! Yes, at para naman updated kayo sa ating mga interesting features, mga kasangbahay, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at sa Good Morning Kuya official social media pages. That's right. At eto na nga, greetings na tayo. Nababati na tayo. Dahil nabanggit yung mga pamangkin ko kanina. Binabati ko mga pamangkin ko, si Goku, si Tala, and si Sam, and kay Mami Virgie. Good morning! And syempre, kasama natin yung mga coaches natin, si Coach Jed and si Coach Ray. Baka may gusto po kayong i-greet. Sige po, go ahead po. Yun, shoutout syempre sa partner ko. And then sa anak ko, and then sa family ko. And then visit nyo kami sa Fitness 8 University Belt po. Sana makapunta kayo sa Yun, si Coach Jay naman po. Yes, ayun. Shoutout po sa family ko and syempre Fitness 8 family and si Boss. Ayan, hello po. Kindly visit us sa Quezon Avenue branch kasi this month po meron kaming anniversary month. Ayan, every week meron kaming prepare na something exciting lang para sa mga clients and ayun. Visit lang kayo para ma-assist namin kayo. Visit lang po kayo sa Fitness 8 sa mga branches na nabanggit ng ating mga coaches. Alright. Alright, thank you so much Fitness 8 and thank you Dr. Enrico Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For inquiries, visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 in 1/3 floor, Bansalangin Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Yes, babati na ako sa aking mommy, sa aking daddy at kay Yuna. Good morning. At sa mga friends natin, sila sis Janeline, si Rod Ray at si Red Arky. Good morning. Good morning po! Good morning! At sa nangangailangan po ng dental services, punta lang po kayo sa Martinez Dental Clinic. Located po yan sa Camia Street, Gaman Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Meron din po silang branch dyan po sa may Plaridel, Bulacan. Kaya kontakin nyo na po sila dyan sa 0448-139-403 and 0969-051-8616. Thank you, Dr. K. Chris Martinez Rota, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, we make your dreams smile possible. Good morning sa aking mamsi. Hello, Mamsi! Medyo mahaba itong babatiin ko. Kay Kuya Danvic, kay Doms, kay Eman, kay Hubert, kay Sunday, kay Niza, kay Victor, kay Colot, kay April, kay James, kay Daisy, kay Mads, and kay Kuya Reggie. Good morning sa buong Kila Outdoors. Sa mga kapatid, sa Masbate, and syempre sa lokal ng Kalpi. Hello po!
Miss ko na po kayo. And syempre sa lokal ng Atimonan, Quezon kasi nagpa-swimming sila sa kanilang likod. Kasi yung mismong lokal, ang likod niya dagat. Grabe naman swim yan. kami dyan. Good morning po. Awesome! Yeah. Oo. Ay, may shoutout mo daw si Ayan ha. Sino lang? Shoutout na ako. Shoutout daw sabi Shoutout mo na yung mga bisita. Ay, ulitin natin. Ayan, si Sis Johnny Lynn, si Red Ray, at si Red Arke. Hello po. Hello po. Good morning. Yan. Alright. Again, thank you so much for spending your Tuesday morning with us, mga kasangbahay. Kita-kits ulit bukas for more inspiration, motivation, at useful information dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning! Kuya! Strong jump, strong jump. Oh, let's go.